Ikukwento ko sa inyo ang isang Korean action movie na pinamagatang The Gangster, The Cat, The Devil. Now sit back and enjoy the movie. Sa simula ng pelikula, pinakita ang isang puting kotse na sinusundan ng itim na sasakyan. Sadyang pinunggu ito sa likod nang makarating sila sa madilim na lugar. Lumabas ang dalawang driver ng sasakyan at ang lalaki mula sa itim na kotse, nilalang litrato ang insidente para sa insurance. Ngunit ang driver ng puting sedan na hindi pa natin kilala, bigla siyang pinagsasaksak, dinala sa backseat ng sasakyan at doon na tuluyang pinatay. Samantala, dalawang pulis ang naipit sa gitna ng traffic. Ang isa sa kanila ay si Tae-sok. Nakikinig sila sa balita tungkol sa murder na naganap kamakailan. Dahil sa pagkabagot, lumabas si Tae-sok at pumunta sa iligal na pasugalan. Sinubukan siyang pigilan ng isang gangster sa pamamagitan ng pagsuhol sa kanya ng pera. Nilagyan siya ng maraming pera sa kanyang bulsa, ngunit nagalit si Tae-sok sa kanilang ginawa at bahagya silang binugbog. Inaresto niya ang isang lalaki na nagtatrabaho sa likod ng counter dahil sa iligal na palitan ng pera. Samantala, ang mafia boss na si Jong-soo ay makikitang nag-iensayo sa isang punching bag. Lumapit ang kanyang alalay na si Oh-sung at sinabi ang tungkol sa insidente na nangyari sa kanyang pasugalan. Inutusan niya ang mga tauhan na buksan ang punching bag at doon makikita ang isang pulis na nag-aagaw buhay. Lumabas ng gusali si Jong-soo at sumakay sa kanyang sasakyan. Tinawagan niya ang direktor ng pulis at nagreklamo tungkol sa pagsugod ng isang pulis sa kanyang pasugalan. Sa katunayan, sinuhulan niya ang chief ng pulis upang huwag galawin ang kanyang mga negosyo. Nagpahatid si Tae-sok sa isang crime scene at iniwang nakaposta sa motor ang lalaking hinuli niya kanina. Sinuri ni Tae-sok ang biktima at nakakita ng sa likod ng kotse at naisip na maaaring sinadyang binunggo ang sasakyan at nagagawan ito ng isang serial killer. Samantala, pumunta si Jong-soo sa isa pang leader ng mga gangster na si Sang-do. Nag-usap sila tungkol sa pagrespeto ng kanilang mga teritoryo at tungkulin sa kanilang mga negosyo. Hindi sila nagkasundo at ang pareho nilang alalay ay nakisali na rin sa pagtatalo. Tumayo si Jong-soo at sinapak ang kanyang sariling tauhan, habang ang isa naman ay tinanggalan niya ng dalawang ngiti. Sinabi niya sa mga ito na huwag silang magsasalita kapag nag-usap ang mga to. Sobrang kinabahan si Sang-do sa kanyang nakita at hindi na nakakontra sa gustong mangyari ni Jong-soo. Sa estasyon ng pulis, nagpulong ang grupo ng mga kalalakihan tungkol sa buhay ng pinatay na biktima. Nagtaka sila dahil wala siyang utang o kaaway man lang. Nagmungkahi si Tae-sok na gawa ito ng isang serial killer dahil meron pang dalawang krimen kung saan pareho ang haba ng kutsilyong pinangpatay sa biktima. Hindi sumang-ayon ng iba niyang kasamahan. Nawa niyang pagsugod sa pasugalan ni Jong-soo kahit wala na siya sa jurisdiksyong gawin ito. Nagpa siyang lumabas si Jong-soo para magpalamig at inutusan si Oh-sung na pauwi na ang iba niyang mga tauhan. Habang nagmamaneho papunta sa kung saan, biglang may bumunggo sa likod ng kanyang sasakyan. Lumabas ang driver ng puting sedan at posibleng ito ang misteryosong serial killer. Dahil maliit na bagay lang ito para kay Jong-soo, pinatawad niya ang lalaki at naglakad palayo. Subalit hindi siya hinayaan ng serial killer at sinunggaban si Jong-soo ng dalawang saksak sa katawan. Ngunit ang kanyang napili ay hindi madaling target. Nang laban si Jong-soo, naagaw ang kutsilyo sa killer at bumawi ng saksak sa kalaban. Pumasok ang killer sa kanyang sasakyan at sinagasaan ang sugatang si Jong-soo bago tumakas. Dinala sa ospital ang nag-aagaw buhay na si Jong-soo habang sumugod naman ang kanyang mga tauhan sa pinaghihinala ang karibal na gang para maghiganti. Sa parehong oras na yun, nilinis ng serial killer ang kutsilyong ginamit at dinamot ang kanyang mga sugat. Pagkatapos nito, pumunta siya sa kalapit na pasilidad para maghanap ng susunod na mabibiktima. Nakita niya ang isang matandang lalaki at walang awa itong pinagsasaksak. Nagising si Jong-soo at kinausap ang kanyang kanang kamay na si Oh-sung. Wala siyang kaide-ideya kung sino ang gumawa nito sa kanya, ngunit inutusan niyang hanapin ang puting sedan. Hindi nagtagal, binisita ni Tae-sok si Jong-soo para kunan siya ng pahayag, ngunit walang binigay sa kanya si Jong-soo. Sinuri ni Tae-sok ang sasakyan ni Jong-soo at makonekta ang krimen sa unang kaso. Binunggo ang sasakyan ng isang puting sedan at maaaring kagagawan ito ng isang tao. Inausap niya ang direktor ng pulis at pinahayag na itigil na ang ginagawang pagtatakip kay Jong-soo. Inaalam niya sa direktor na kailangang hulihin si Jong-soo para sa isang interogasyon. Dahil siya lang ang tanging biktimang nabuhay at siguradong nakita niya ang mukha ng sospek.
Nakasisiguro siyang kagagawan ito ng isang serial killer dahil walang sino man ang walang maglalakas ng loob na atakihin ang lider ng mga mafia, ngunit hindi siya pinakinggan ng direktor. Pinakita ang isa pang eksena kung saan pumunta ang killer sa gasolinahan para kumuha ng kape sa isang vending machine. Nakita niya ang isang lalaki na may kausap sa telepono at pinagsasaksak ito hanggang sa mamatay. Samantala, inilarawan ni Dong-soo ang mukha ng sospek at nagpagawa ng sketch sa isang babae. Nang matapos itong iguhit, binigay niya ito kay Oh-soo at inutusang hanapin ang sospek bago sila maunahan ng pulis. Habang nagdadrive ang killer ng ninakaw na truck, biglang lumabas sa likod ang isang lalaki. Natuwa ang killer sa kanyang nakita at pinagdag siya sa kanyang mga biktima, ngunit aksidente niyang nahulog ang kutsilyo sa gilid ng kalsada. Binisita ni Tae-sok si Dong-soo ng isa pang beses para pilitin siyang magsalita upang mahuli na ang salarin, ngunit walang pakialam dito si Dong-soo. Inaalam sa kanya ni Oh-soo na bumabagsak na ang kanyang negosyo dahil sa kagagawa ng karibal na gang na bumaba ang pagtingin sa kanya matapos siyang maospital. Nagpasya si Dong-soo na kailangan niyang patayin ang killer para linisin ang kanyang pangalan at makuha muli ang respeto ng karamihan. Natagpuan ng kanyang mga tauhan ang puting sedan at kutsilyong ginamit ng killer sa pagpatay ng tao. Pagkatapos nito, inimbitahan niya ang pulis na si Tae-sok para makipagtulungan sa paghahanap. Kung si Tae-sok ang unang makakahanap sa killer, madadala niya ito sa hustisya. Ngunit kapag si Dong-soo ang makahanap sa killer, siya ang magbibigay ng parusa dito. Binahagi nila ang impormasyong kanilang nalalaman at binunyag ni Dong-soo ang kamerang nagre-record sa kanilang usapan. Ginawa niya ito bilang collateral sa sakaling pwede rin siya ng pulis. Nalaunan, nagsimula ng magtulungan ang gangster at pulis sa pagkilis ng demonyo. Ang edad ng killer ay nasa 30 anyos, mapatay lang ito ngayong gabi. Patulong si Tae-sok sa dalawa pang mga pulis at sinabing nakipag-alyansa sila sa gangster upang maaresto na ang killer. Sinabi ni Dong-soo ang plano kay Oh-soo at kapag nahanap nila ang killer, sunod nilang papatayin ang mga kutsabang pulis. Para gawing komplikado ang kaso, inutusan niya si Oh-soo na patayin si Sang-do gamit ang kutsilyong ginamit ng serial killer. Hindi lamang yun, pinaiwan niya din ang kutsilyo sa krimen para makuha ito ng mga pulis. Nang ineksamin ito ng forensic team, nakahanap sila ng mga bakas na nagko-connect sa mga naunang pagpatay. Nalutas ni Tae-sok ang kaso at nalamang si Dong-soo ang nagpapatay kay Sang-do sa isang paraan kung saan isisipin ng mga pulis ang kagagawan ito ng serial killer. Pumunta si Tae-sok kay Dong-soo at nagkaroon sila ng pagtatalo, ngunit walang masyadong nagawa si Tae-sok tungkol dito. Isang bagong team ng mga pulis ang binuo para tumulong sa investigasyon at pinalita sa national TV ang tungkol sa pagkamatay ni Sang-do. Napanood ito ng serial killer habang kumakain sa isang restaurant at sinabing hindi naman siya ang pumatay kay Sang-do. Sa burol ni Sang-do, ang serial killer ay makikitang nakaupo sa gitna ng mga gangster habang nakatitig ng masama kay Dong-soo. Lumapit siya sa kanang kamay ni Sang-do at nagbigay ng isang liham na nagsasabing pinatay si Sang-do ng aking kutsilyo, hindi ako ang gumawa nito, sabay na itinuro si Dong-soo. Kinagabihan, si Tae-sok at Dong-soo ay binubusisi ang puting sedan at natagpuan ang mantsa ng dugo sa ilalim ng manibela na maaaring tumukoy sa pagkakakilanlan ng killer. Habang ginagawa ito, bigla silang sinugod ng isang grupo. Ang totoo, mga tauhan sila ni Sang-do at naroon para maghiganti at para patayin si Dong-soo. Naganap ang isang matinding bakbakan, ngunit nagawa ng dalawang manalo laban sa mga gangster. Pagkatapos nito, si Tae-sok at ang kanyang grupo ay nakakuha ng lead sa tinataguan ng serial killer. Nagawa nilang mahanap ito habang nagtatago sa rooftop ng isang bahay. Naganap ang isang habulan sa may lansangan at hindi na pinakawalan ang pagkakataong mahuli ang killer, ngunit nagawa silang matakasan ito. Samantala, bumuo si Dong-soo ng bagong mga kasosyo upang subukang buhayin muli ang kanyang negosyo. Sa istasyon ng pulis, binigay ng isang babae kay Tae-sok ang isang file at pinahayag na imbestigahan niya ang lalaki. Diniklara siyang nawawala matagal na panahon na ang nakalilipas at ang fingerprint nito ay kapareho sa kung anong nakita niya sa manibela ng puting sedan. Binisita ni Tae-sok ang address sa file at maaaring umuupa dito ang pinagsususpetsahang killer. Habang nasa loob, nagawa niyang makahanap ng ilang litrato at ilang mga clue. Inumpara niya ang litrato sa sketch na binigay ni walang dudang siya na nga ang hinahanap nilang serial killer. Nakipagtulong siya sa kanyang grupo, sinabi kay Dong-soo ang tungkol dito. Pinahagi nila ang larawan ng killer sa lahat ng gangster at ginalugad ang buong syudad para hanapin ang demonyo, ngunit sa kasamaang palad ay hindi sila sinwerte.
Napagod sila sa kakahanap, nagpa siya munang magpahinga. Habang naghihintay sa pagdating ni Taesung, nakilala ni Dongsu ang isang estudyanteng babae at binigay ang kanyang payong upang hindi na siya mabasa ng ulan. Maya-maya, sumakay na ang babae sa bus at nagpasalamat sa kabatiran ni Dongsu. Habang kumakain sila sa isang restaurant, isa na namang pagpatay ang binalisa sa TV. Nabigla si Dongsu nang makita ang kanyang payo at nalamang pinatay ng serial killer ang estudyante. Ang totoo, matagal na siyang sinusubaybayan ng killer at pinatay ang estudyante para magbabala sa kanya at patuloy ang paghahanap. Sa pagkakataong ito, maswerte nilang nakita ang killer habang naghahanap siya ng kanyang sunod na mabibiktima. Naganap ang isang habulan sa pagitan ng killer at grupo ni Dongsu. Nagawang mabunggo ni Dongsu ang sasakyan ng killer, subalit nagawa nitong makatakas papunta sa isang madilim na eskinita. Naghiwa-hiwalay sila para mas madaling mahanap ang demonyo. Sa gitna ng habulan, nagawang mapatay ng killer si Oh-sung, ngunit dinala siya ni Dongsu sa isang bakanting warehouse at doon na pinahirapan. Nang malapit niya ng tagain ang balikat ng killer, biglang pumasok si Taesung sa eksena at sadyang binunggo si Dongsu. Formal niyang inaresto ang killer at dinala siya sa istasyon ng mga pulis. Subalit wala silang sapat na ebidensya upang mahatulan siya ng kamatayan at tinatanggi din ng killer ang lahat ng paratang sa kanya. Para madiin siya sa kaso, pumunta si Taesung kay Dongsu at inumbinsi siyang sumuko at maging witness sa korte laban sa killer. Pumayag si Dongsu na gawin ito sa isang kondisyon na ikulong siya sa parehong bilangguan ng serial killer. Nagpakita si Dongsu sa korte at pinatunayang konektado siya sa mga pagpatay at siya rin ang sumaksak sa kanya. Nang maglaban sila, pinawian niya ng saksak ang killer sa kanyang kaliwang dibdib. Tinanggal ng mga pulis ang damit ng killer at nakita ang sugat sa itinuturong parte ng kanyang katawan. Pagkatapos nito, nahatulang guilty ang killer at binigyan ng parusang kamatayan, subalit inaresto na din si Dongsu. Sa huling eksena, nakulong si Dongsu ngunit natupad naman ang kanyang hiling na makasama ang serial killer sa parehong bilangguan. Sa pagkakataong ito, nangako siyang papahirapan ang killer at hindi na siya aabutan pa ng umaga.